Hello guys! Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, dito naman po tayo guys. Ito po yung ginawa natin na bonsai, yung Golden Ginkgo. So, kung makikita nyo po, kumapal na po siya. Tinubuan po siya ng isang sanga dito at nag-straight up na po siya. So, now, lilinisin lang po natin to, titrim natin and titingnan kung kailangan i-rewire po natin. Kaya, samahan niyo ko. Okay guys, so una, alisin ko lang po itong damo. Ayan po, ang kapal na po. Alisin lang natin yung damo guys. So tulad ng sinabi ko, or lagi ko nababanggit, ang mga bonsai ko po kasi, after ko silang wiringan at itrim, ay hinahayaan ko lang po sila mag-grow out or lumago. Tapos, later on, tinitrim po natin sila. So now, ito bumaba na rin ang lupa niya, yung ugat niya, lumabas na rin. So tatabunan natin ng konting lupa. Itong part na to, dadagdagan natin ng lupa kasi konti na po yung lupa dito. So again, ito pong bonsai na to or halaman na to ay ang tinatawag na Golden Ginkgo. So kapag nag-fall po or taglagas dito sa Japan, itong green na dahon niya balik tayo sa sinasabi ko, itong green na dahon niya ay maninilaw po yan. Thus, the name Golden Ginkgo. Kasi para siyang gold. Ang ganda po niyang tingnan pag fall or pagtaglagas dito sa Japan. So, okay na po yung lupa. So, now, meron pong sumibol dito. Alisin po natin yan guys. Hindi natin kailangan yan. So, sa bonsai na to, simplicity lang po ang habol natin. Yung curvature ang habol natin, hindi natin kailangan na masyadong marami na naglalabasan na sanga. Simple-simple lang po ang gusto natin sa kanya. So, okay. Ito, kinat ko na po itong tumubo sa kanya. Excuse me. So, dito meron pa rin papalabas. Cut din natin yan. Okay. So, I think, bawasan ko to dito dahil tulad sinabi ko, simplicity lang po ang habol natin sa bonsai natin. So, ang ginkgo nga pala, or Golden Ginkgo, ay malambot po ang puno niyan kapag bata pa po siya. So, madali pong iayos ang puno niya or madali silang i-bend. Okay. Buwasan lang natin yung dahon doon. So, habang tumatagal, kasi kung mapapansin nyo po, malalapad po kasi ang dahon ng Golden Ginkgo. So, again, training stage pa lang din po itong Ginkgo natin or bonsai natin. Pero habang tumatagal po, once na mailipat na natin or ma-train na natin siya sa bonsai pot, unti-unti na po natin papalitan yung lupa niya sa pebbles or mga bato. So, once na mangyari yon, yung dahon po niyan, unti-unti na pong liliit. Pero as of now, lupa pa lang ang ginagamit natin and mataba yung lupa na ginagamit natin. Kaya kung makikita niyo po, malulusog po yung dahon niya. So, there again, simplicity lang po ang habol natin sa bonsai na to.
Ito niyo po, kahit pa paano, naibebend pa rin po natin siya dahil tulad ng sinabi ko, malambot lang po ang puno ng Ginkgo bonsai. Kaya maganda po siya actually pag-aralan. Lalo na sa mga beginners dyan na tulad ko. So yan, hindi na po natin masyadong paguguluhin ang itsura niya. Simple lang po habol natin siya sa kanya. Actually, pwede na natin alisin to. Iwanan lang to. Parang ganyan. Kasi sisibulan pa rin naman yan. Dito meron na rin palabas dito na panibago. Pero hayaan lang muna natin siya. So yan, panibagong bonsai na ulit yan guys. Yan po, sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko. Trimming lang po ng golden ginkgo natin. So again, sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko guys. Trimming lang po to, kaya hindi po natin masyadong hahabaan. So again, kung magawa niyo naman po, pakilike naman po ang video na to, share sa mga kaibigan niyo, subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayo palagi.